Elena, tapos na ang palabas. Lumayas ka sa pamamahay namin kasama ang batang yan, bago pa kita ipahiya ng mas malala pa. Ang boses ni Doña Regina ay parang kutsilyong humiwa sa katahimikan ng fiesta. Sa gitna ng malawak na entablado, sa harap ng daan-daang bisita, kumpare at kapitbahay, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ramdam ko ang mainit na hapdi sa aking mga pisingi, hindi dahil sa sampal, kundi dahil sa matatalim na tingin ng mga taong itinuring kong pamilya. Hawak ko ang aking anak na si Sofia, na nakabaon ang muka sa aking suot na Filipiniana. Nanginginig ang aking mga kamay habang nakatingin kay Paolo. Inaasahan kong lalapit siya, hahawakan ang aking braso at sasabihin may mali sa nangyayari. Pero nakatayo lang siya sa tabi ng kanyang ina, blangko ang muka, umiiwas ng tingin. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, Doña Regina. Pabulong kong sagot, bagaman rinig ito sa mikroponong nakatutok sa amin. Ang video na yan, hindi ako yan. Inedit ang mga kuha. Humagalpak ng tawa ang matanda, isang tunog na puno ng lason at paghamak. Lahat ng ebidensya ay nasa harap mo, Elena. Ang pagkuha ng pera mula sa campaign fund, kitang-kita sa mata ng lahat. Huwag mo akong gawing tanga. Sa bulsa ng aking damit, ramdam ko ang matigas na sobre na galing sa Board of Examiners kaninang umaga. Ang sulat na nagsasabing pumasa ako sa bar exam, yun sana ang magiging sandata ko para patunayan na karapat-dapat ako sa pamilyang ito. Pero sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan, hindi nila kailangan ng hustisya. Ang kailangan nila ay isang taong masisisi sa kanilang mga kasalanan. Paolo pakiusap. Faust kong tawag sa aking asawa. Sabihin mo sa kanila na hindi ko magagawa yon. Alam mo kung paano ako nagtiis para sa pamilyang ito? Dahan-dahang humakbang si Paolo palapit sa akin. Akala ko ay susuko na siya sa awa, pero huminto siya sa harap ko at malamig na bumulong. Mas mabuting umalis ka na, Elena. Ayokong madamay ang pangalan ko sa kahihiyang idinulot mo sa mga De Leon. Ang mga salitang yon ang naging huling pako sa aking puso. Hindi na ang video ang sumakit, kundi ang pagpili niya sa kanyang danggal kaysa sa aming dalawa ni Sofia. Binitawan ko ang mikropono. Sa isang iglap, ang pagiging mahiyain at mapagtimpi na Elena ay naglaho. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Doña Regina. Wala akong luha. Sa halip, isang matalim na liwanag ang namuo sa aking mga mata. Alis ako, sabi ko sapat na malakas para marinig ng mga nasa harap. Pero tandaan niyo ito, Doña Regina, ang lahat ng itinapon niyo ngayon, babalik din sa inyo ng mas malala. Binuhat ko si Sofia at naglakad palayo sa entablado. Habang binabaybay ko ang daan, palabas ng mansyon, naririnig ko ang bulong-bulungan ng mga tao, ang tawanan ng mga kapitbahay. At ang bawat hakbang ko ay parang bawat segundo ng paghahanap ko ng katotohanan. Paglabas ko ng gate, bumuhos ang malakas na ulan. Basag-basa kami ni Sofia, pero sa aking bulsa, mahigpit kong kinapitan ang sobre ng aking resulta sa bar. Ngayong gabi, hindi lang ako asawang itinakwil. Ngayong gabi, ipinanganak ang isang abogado na hinding-hindi na magpapasailalim sa kahit kaninong hari-harian. Ang ulan sa Batangas ay tila walang pakialam sa aking nararamdaman. Habang naglalakad kami ni Sofia sa gilid ng kalsada, ang bawat pagdaan ng jeepney ay nagtatalsik ng maruming tubig sa aming mga binti. Ang aking suot na Filipiniana ay mabigat na sa katawan, kasing bigat ng kahihiyang iniwan ko sa mansyon ng mga De Leon. Nanay, bakit tayo alis, nasan si tatay? Tanong ni Sofia, nanginginig ang boses sa lamig. Pinilit kong ngumiti kahit na ang puso ko ay parang pinupunit. Anak, magbaarakasyon lang tayo. Maghahanap si nanay ng bagong bahay kung saan tayo lang dalawa, kung saan masaya tayo. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na wala na kaming matutuluyan. Wala akong pera. Ang lahat ng ipon ko ay nasa account na hawak ni Doña Regina bilang security para sa pamilya. Lahat ng alahas na bigay nila ay naiwan ko sa ibabaw ng vanity table. Ayaw kong may mabitbit na kahit anong bahid ng kanilang mansyon. Pumasok kami sa isang maliit na karinderya
para sumilong. Habang kumakain si Sofia ng lugaw, nilabas ko ang sobre mula sa aking bulsa. Ang papel na ito ang tanging hawak ko para sa kinabukasan. Ati Elena Marasigan. Sa mga sandaling ito, ang titulong yon ay tila isang malaking biro. Ano ang silbi ng batas kung mismong sarili ko ay hindi ko maipagtanggol? Biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nasa kanila ang orihinal na medical records ni Don Vicente. Ang video ay pakana lang para ilayo ka sa katotohanan. Huwag kang babalik sa Batangas. Nanlaki ang mga mata ko. Sino ito? Paano niya nalaman ang tungkol sa medical records ni Don Vicente, ang matandang ama ni Paolo na matagal na nilang ikinukulong sa sarili nitong silid dahil sa sakit? Lalo akong kinabahan. Kung alam nila na alam ko ang tungkol sa kondisyon ni Don Vicente, hindi lang ako basta palalayasin. Maaari nila akong patahimikin habang buhay. Nanay, sino po yon? Tanong ni Sofia. Agad kong itinago ang phone. Wala yon anak, isang kaibigan lang. Kinailangan kong magdesisyon ng mabilis. Hindi ako pwedeng manatili sa barangay. Ang mga kapitbahay na dati kong tinutulungan ay malamang na naniniwala na sa kasinungalingan ni Doña Regina. May utang na loob sila sa matanda, isang utang na loob na binayaran ng pera at pagkain, habang ang akin ay binayaran ng pagtulong sa kanilang mga kaso. Tinawagan ko si Mang Tino, ang tanging driver na pinagkakatiwalaan ko mula pagkabata. Mang Tino, kailangan ko ng tulong. Pabulong kong sabi nang sagutin niya ang tawag. Elena, nabalitaan ko ang nangyari. Nasaan ka? Nasa karinderya ako, malapit sa highway. Mang Tino, kailangan kong makapunta sa Quezon City, na yon din. May pera pa ba kayong maitatabi para sa pamasahe? Ibibigay ko ang lahat ng ipon ko, Elena, pero delikado ka. Hinahanap ka ng mga tauhan ni Doña Regina sa bawat kanto. Kailangan kong gawin ito, Mang Tino. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Sofia. Habang naghihintay, tiningnan ko ang mga tao sa karinderya. Ang iba ay nakatingin sa TV kung saan ipinapakita ang balita tungkol sa nalalapit na eleksyon sa Batangas. Doña Regina ay nakangiting, kumakaway ang mukha ay puno ng pagkukunyari. Sa bawat segundo, ang put na nararamdaman ko ay unti-unting nagiging determinasyon. Kung akala nila ay tapos na ang laro, nagkakamali sila. Ang pagpapatalsik nila sa akin ay ang pinakamalaking pagkakamali na gawa nila. Dahil sa paglayo ko, binigyan nila ako ng kalaya ang bumalik hindi bilang isang tagapagsilbi, kundi bilang isang abogadong sisira sa kanilang imperyo. Dumating ang lumang pickup ni Mang Tino. Sumakay kami ng mabilis. Habang lumalayo kami sa Batangas, tiningnan ko ang mansyon sa malayo. Tandaan mo, Elena, wika ni Mang Tino habang humahawak sa manibela. Ang puno na matagal na nakatayo, kapag nabali, mahirap nang itayo ulit. Hindi na po ako babalik para itayo ang puno nila, Mang Tino. Sagot ko habang niyayakap ng mahigpit si Sofia. Babalik ako para bunutin ang lahat ng ugat ng kasinungalingan nila. Ang pagpasok sa Quezon City ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang ingay ng trapik, ang usok ng mga bus, at ang kumpol ng mga tao na hindi kakilala, lahat ito ay mas mabuti kaysa sa mapanghusgang tingin ng mga residente sa Batangas. Dito ang bawat isa ay abala sa sariling buhay. Walang may pakialam kung sino ang asawang itinakwil o kung anong iskandalo ang dala mo. Nakahanap kami ni Sofia ng isang maliit na apartment sa isang masikip na eskinita. Ito ay malayo sa karangyaan ng mansyon. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, ang hangin sa loob ay hindi mabigat. Walang Doña Regina na naguutos, walang Paolo na nagpaparamdam na mababa ang antas ko. Nanay, maliit ang bago nating bahay, sabi ni Sofia habang nakatingin sa kisaming may tagas. Pero safe tayo rito, anak, sagot ko habang inilalabas ang iilang damit na naisama ko. Dito walang magsasabing hindi tayo karapat-dapat. Kinabukasan, bit-bit ko ang aking mga dokumento, nagtungo ako sa Public Interest Law Center. Hindi madali ang maghanap ng trabaho, dala ang tatak ng isang magnanakaw sa campaign fund,
Pero ang diploma ko bilang abogado ay hindi nila maikakaila. Elena Marasigan, tawag ng isang lalaki na nasa edad 50 si Ate. Roldan ang namumuno sa opisina. Tiningnan niya ang aking resume ng matagal. Nakita ko ang balita tungkol sa inyo sa Batangas. Bakit mo naisip ang mag-apply rito? Huminga ako ng malalim. Dahil alam ko kung paano maging biktima ng sistemang kontrolado ng pera at kapangyarihan. Hindi ako rito para magtago, Ate Roldan. Nandito ako para matutong lumaban gamit ang batas. Tiningnan niya ako ng matagal, tila sinusuri kung guguhuba ako o maninindigan. Sige, magiging assistant ka muna. Pero babalaan kita ang mga kasong hahawakan natin dito ay laban sa malalaking tao. Kung natatakot ka masaktan, mas mabuting umalis ka na. Hindi na ako natatakot, sagot ko. Dahil wala na akong mawawala. Lumipas ang mga linggo. Naging buhay ko ang pagbabasa ng mga file. Isang hapon habang nag-aayos ako ng mga lumang dokumento ng NGO Charity Fund na hawak ng aming opisina, isang folder ang nahulog mula sa isang cabinet. De Leon Foundation 2024 Audit. Nagtaka ako. Bakit nasa opisina namin ang audit ng pundasyon ng pamilya ni Paulo? Binuksan ko ito. At doon ko nakita ang mga resibo. Mga pondo na dapat ay para sa medical assistance ng mga indigent, pero idinideposito sa mga offshore accounts. At sa ilalim ng mga dokumentong ito, may isang folder na may tatak na Don Vicente de Leon, Confidential Medical Update. Binuksan ko ang mga pahina. Ang mga petsa ay tumutugma sa panahong sinasabi ni Doña Regina na nasa ibang bansa raw si Don Vicente para sa treatment. Pero ayon sa medical records na ito, hindi siya nasa abroad. Siya ay nasa isang pasilidad sa Cavite at ang kanyang kondisyon ay hindi malala, siya ay sedated o pinapatulog sa pamamagitan ng gamot upang hindi siya makapagsalita. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi lang nila ako ninakawan ng danggal, ginagamit nila ang pondo ng charity para pundohan ang pagtatago sa sarili nilang asawa at ama. Kinuha ko ang aking cellphone at agad na kinuhanan ng litrato ang mga pahina. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa galit. Hindi lang ito basta pagnanakaw. Ito ay illegal detention at fraud. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko. Hindi na lang ako si Elena na gustong mabuhay ng tahimik. Ako na si Elena na may hawak na bala. Ang mga De Leon ay hindi lamang nagkamali sa pagtataboy sa akin. Ibinigay nila sa akin ang susi para buksan ang kanilang sariling kabaong. Pag-uwi ko sa apartment niya, kap ko si Sofia habang tulog na siya. Malapit na, anak, bulong ko. Malapit na nating bawiin ang lahat. Ang pagtuklas sa mga dokumentong yon ay nagpabago sa takbo ng aking mga gabi. Sa loob ng maliit naming apartment, habang mahimbing na natutulog si Sofia ang mesa namin, ay nagiging war room. Hindi na ako nagbabasa ng mga nobela. Ang binabasa ko na ay ang mga transaksyon ng De Leon Foundation sa loob ng nakaraang 5 taon. Abang mas malalim ang pag-aaral ko sa mga audit, mas nagiging malinaw ang pattern. Ang mga medical supplies na nakalista bilang gastos ng foundation ay hindi kailanman dumating sa Mema Rene sa Batangas. Sa halip, ang mga perang ito ay inililipat sa mga dummy accounts. At ang pinaka-nakakakilabot na bahagi, ang pirma sa bawat malaking transaksyon ay hindi kay Doña Regina, kundi isang peking pirma ni Don Vicente na halatang-halata ang pagkakaiba sa tunay niyang lagda. Ano itong tinitingnan mo, Elena? Napatalon ako sa gulat nang dumating si Ate Roldan sa opisina kinabukasan. Hindi ko namalayan nakatingin na pala siya sa mga dokumentong nakalataag sa aking desk. Ito po ang audit ng De Leon Foundation. Sagot ko, pilit pinapakalma ang aking boses. Sir, mukhang may malaking anomaly. Ang mga pondo para sa mahihirap, ginagamit para sa personal na kapakanan ng mga De Leon. Kinuha ni Ate Roldan ang folder at sinuri ito ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay kumunot. Elena, kung totoo ito, napakadelikado ng hawak mo. Ang mga De Leon ay hindi lang basta pamilyang mayaman.
Sila ang humahawak ng politika sa rehiyong iyon. Sisiguraduhin nilang hindi makakarating ang impormasyong ito sa korte. Handa akong harapin sila, matapang kong sagot. Hindi sapat ang tapang, Elena. Kailangan natin ng matibay na witness. Kailangan natin ng taong nasa loob na magpapatunay na peke ang pirma at illegal ang detensyon kay Don Vicente. Paglabas ko ng opisina, ramdam ko ang bigat sa aking balikat. Kailangan ko ng ebidensya mula sa loob. Bigla kong naalala si Manang Rosa ang matagal na katiwala sa mansyon ng mga De Leon na itinuring kong pangalawang ina. Siya ang taong pinagkakatiwalaan ni Don Vicente bago ito nawala. Gabi na nang subukan kong tawagan si Manang Rosa gamit ang burn phone na binili ko. Ilang beses na nagring bago ito sinagot. Hello? Bulong ng boses sa kabilang linya. Manang, ako ito si Elena. Narinig ko ang paghagulgol ni Manang Rosa. Elena, Diyos ko, huwag kang tatawag dito. Binabantayan ng mga tauhan ni Doña Regina ang mga linya. Alam nilang ikaw ang susi sa lahat. Manang, kailangan ko ng tulong mo. Nasaan si Don Vicente? Alam kong hindi siya nasa abroad. Elena, hindi ko pwedeng sabihin sa telepono, pero pakinggan mo ako. May naiwan na mga sulat si Don Vicente sa loob ng lumang libro sa library nila. Ang libro ng pamilya. Yon ang magpapatunay ng lahat, pero nakabantay sila ng 24 oras. Manang, paano ko makukuha yon? Hindi mo kailangang kunin. Kailangan mong pabalikin ang sarili mo sa mansyon bilang abogado nila. Yun lang ang tanging paraan para makapasok ka ng legal. Napabuntong hininga ako. Pabalik sa mansyon sa lugar kung saan nila ako binaboy, sa harap ng taong nagtaksil sa akin para itong paglalakad sa apoy. Pero habang iniisip ko ang mukha ni Sofia at ang hustisya para kay Don Vicente, naramdaman ko ang pagpapatigas ng aking desisyon. Manang, kung yon ang kailangan gagawin ko? Sagot ko. Pagbaba ko ng telepono, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Elena na umiiyak sa harap ng madla. Ang babaeng ito ay naiplano. Gagamitin ko ang kanilang sariling batas at ang kanilang sariling kasakiman para sirain sila mula sa loob. Ang bagong Elena ay hindi na babalik para humingi ng patawad. Babalik ako para maningil. Upang makabalik sa mansyon ng mga De Leon nang hindi pinaghihinalaan, kailangan ko ng isang dahilan na hindi matatanggihan ni Doña Regina. Isang dahilan na may kinalaman sa batas at sa kanyang reputasyon. Dahil malapit na ang eleksyon, ang bawat galaw ng mga De Leon ay nakabantay sa publiko. Bago ko isagawa ang aking plano, may isang tao pa akong kailangang puntahan. Ang lumang simbahan sa labas ng Batangas, kung saan madalas magkumpisal ang pamilya De Leon. Sabi ni Manang Rosa, dun itinago ni Don Vicente ang ilang dokumento bago siya mawala ng malay. Nagsuot ako ng simpleng sombrero at maskara para hindi agad makilala. Ang hangin sa simbahan ay malamig at amoy, kandila isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Pero ngayon dala nito ang kaba ng isang taong may dalang lihim. Lumapit ako sa matandang pari si Father Anselmo. Siya ang nagkasal sa amin ni Paolo at siya rin ang nagbinyag kay Sofia. Father, pabulong kong tawag nang makalapit ako sa kanyang kumpisalan. Nag-angat siya ng tingin. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ako sa kabila ng aking maskara. Elena, anak, delikado ang ginagawa mo. Hinahanap ka ng mga tauhan ni Doña Regina. Father, kailangan ko ng tulong nyo. May sinabi si Manang Rosa tungkol sa mga dokumentong iniwan ni Don Vicente rito. Alam kong nasa inyo ang mga ito. Tumahimik ang matanda. Tumingin siya sa paligid para masigurong walang nakikinig bago siya tumayo at naglakad patungo sa likod ng altar. Sinundan ko siya. Kinuha niya ang isang lumang baptismal record book. Alam mo ba kung ano ang nakalagay rito, Elena? Tanong niya habang binubuksan ang libro. Sa pagitan ng mga pahina, may nakatagong isang lumang sertipiko. Hindi ito medical record. Ito ay isang certificate of adoption at isang birth certificate na nagpapatunay na ang tunay na ina ni Paolo ay hindi si Doña Regina.
Si Doña Regina ay pangalawang asawa lang at ang unang asawa ni Don Vicente, ang babaeng tunay na nagmamayari ng lahat ng kayamanan ng mga De Leon, ang nag-iwan ng lahat ng ito sa isang anak na hindi alam ng publiko. Hindi lang si Don Vicente ang biktima nila, sabi ni Father Anselmo. Ang babaeng yon ang tunay na tagapagmana ay inalis nila sa eksena noon pa man. Nanlamig ang mga kamay ko. Sino ang tunay na anak, Father? Tingnan mo ang pangalan sa sertipiko. Nanginginig kong binasa ang pangalan. Elena Marasigan. Napahawak ako sa pader para hindi matumba. Ako! Ako ang tunay na anak. Ang anak ng dating driver na nagpalaki sa akin, hindi imposible. Hindi ito totoo, sagot ko. Anak ako ng driver ni Don Vicente. Hindi siya ang tunay mong ama, Elena. Siya ang taong inutusan ni Don Vicente na ilayo ka para protektahan ka sa mga De Leon noong sanggol ka pa lamang, paliwanag ng pare. Ang mga Marasigan ang nagligtas sa iyo dahil alam nilang sa oras na malaman ni Doña Regina na ikaw ang tunay na tagapagmana, papatayin ka nila. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang pagtrato nila sa akin bilang katulong sa mansyon, hindi lang dahil sa aking estado. Takot sila. Takot silang malaman ko ang katotohanan. At ang pagpapaalis nila sa akin sa fiesta, hindi lang ito dahil sa video. Alam na ni Doña Regina na malapit ko nang matuklasan ang lahat. Elena, kailangan mong lumabas ng Batangas. Na yon alam mo na hindi ka na lang nila itataboy. Papatayin ka na nila. Tiningnan ko ang dokumento. Ang put na nararamdaman ko ay napalitan ng isang matinding responsibilidad. Hindi na lang ako naghahanap ng hustisya para sa isang asawang liloko. Naghahanap na ako ng hustisya para sa isang anak na ninakawan ng pagkatao. Hindi ako aalis, Father, matigas kong sagot habang tinatago ang dokumento sa loob ng aking bag. Dahil sa mga dokumentong ito, ako na ang may hawak ng trono ng mga De Leon. At sisiguraduhin kong sa harap ng publiko sila ang luluhod sa akin. Lumabas ako ng simbahan. Ang langit sa labas ay madilim, parang nagbabadya ng malakas na bagyo. Pero sa loob ko, ang bagyo ay tapos na. Na yon panahon na para sa akin na maging kidlat na wawasak sa mansyong iyon. Hindi na ako si Elena na nangangatog sa takot. Ang bawat hakbang ko pabalik sa bayan ng Batangas ay puno ng kalkuladong galit. Gamit ang aking lisensya at ang tulong ng Public Interest Law Center, nagsumite ako ng formal na petisyon bilang legal counsel para sa isang grupo ng mga magsasaka na biktima ng land grabbing ng De Leon Foundation. Ang layunin ko ay pumasok sa mansyon hindi bilang asawa ni Paolo, kundi bilang isang abogado na may autoridad ng korte. Nang tumapak ako sa gate ng mansyon, sinalubong ako ng mga security guard na nanlaki ang mga mata. Hindi nila inaasahan ang pagbabalik ko, lalo na ang aking hitsura, naka-business suit, may dalang briefcase, at may tindig na hindi kailanman nakita ng mga taong ito sa akin. Sino ka? Para pigilan ng isang abogado na may court order. Tanong ko nang harangin ako ng head security. Ipinakita ko ang dokumento. Ang tatak ng korte ay sapat na para mapaatras sila. Pagpasok ko sa sala, nandun si Doña Regina nakaupo sa kanyang paboritong silya habang nag-aalmusal. Halos mabitawan niya ang tasa ng kape nang makita niya ako. Si Paolo na nasa tabi niya ay napatayo rin. Elena, anong ginagawa mo rito? Bulyaw ni Paolo ang boses ay puno ng pagkagulat at kaba. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Hindi ako tumingin kay Paolo. Ang focus ko ay kay Doña Regina. Nandito ako sa kapasidad ko bilang legal counsel ng mga biktima ng land grabbing sa mga lupang pagmamay-ari ng foundation. Nandito ako para inspeksyunin ang mga libro at dokumento ng pundasyon. Tumawa si Doña Regina, bagaman halata ang pang-inginig ng kanyang mga kamay. At sa tingin mo, papayagan kita pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, babalik ka rito para magpanggap na abogado? Regina de Leon, simula ko tinanggal ang titulong Doña na dati kong ginagamit bilang respeto.
Ang batas ay hindi nakikipag-usap sa emosyon. Ito ay nakikipag-usap sa mga dokumento. At base sa mga dokumentong hawak ko, ang foundation na ito ay may napakaraming irregularidad. Tumingin si Paolo sa akin tila sinusubok ang basahin ang aking isipan. Elena, hindi mo alam ang ginagawa mo. Umalis ka na bago pa kita ipaaresto. Ipaaresto? Ngumisi ako. Para sa anong kaso ang paghahanap ng husti? Siya, Paolo, baka mas mainam na tanungin mo ang iyong ina kung bakit kailangang ilihim ang medical records ni Don Vicente sa loob ng mahabang panahon. Nagbago ang kulay ng mukha ni Doña Regina. Wala kang alam, babae. Marami na akong alam, sagot ko, at sa bawat oras na haharangin niyo ako lalong lalapit ang pagbagsak ninyo. Lumapit ako sa kanya at bumulong sapat na marinig niya at ni Paolo. Ang tunay na tagapagmana ng kayamanang ito ay hindi kailanman naging isang De Leon sa pangalan, pero siya ang may hawak ng lahat ng karapatan sa lupang ito. At ang taong yon ay nasa harap niyo na ngayon. Umatras si Doña Regina tila nakakita ng multo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Alam niya ang ibig ko sabihin. Hindi na ako ang asawa niyang kayang utusan. Ako na ang banta sa kanyang buong imperyo. Habang naglalakad ako patungo sa library ng mansyon, ramdam ko ang tensyon sa paligid. Alam nilang nagsimula na ang digmaan, at sa unang pagkakataon hindi ako ang takot. Sila ang nakakaramdam ng lupaypay ng kanilang kapangyarihan. Hindi pa tapos ang araw. Ngayong nasa loob na ako, sisiguraduhin kong hindi na ako lalabas nang walang dala ang ebidensya na tuluyang wawasak sa kanila. Ang library ng mansyon ay tila isang museo ng kanilang mga kasinungalingan. Sa bawat libro sa shelf, may nakatagong bahagi ng kasaysayan na pilit nilang binura. Habang abala ako sa paghahanap ng family ledger, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Paolo. Ang kanyang mukha ay puno ng halo-halong galit at pagkalito. Ano ba talaga ang gusto mo, Elena? Tanong niya, isinara ang pinto ng malakas. Bakit mo ginagawa ito? Kung pera ang gusto mo, bibigyan kita. Huwag mo nang idamay ang pangalan ng pamilya ko. Humarap ako sa kanya, hawak ang isang makapal na ledger. Pera, Paolo. Akala mo ba hanggang dyan lang ang tingin ko sa buhay? Ibinigay ko sa iyo ang 6 na taon ng buhay ko, ang tiwala ko at ang pagmamahal ko. At ang isinukli mo sa akin ay ang pagtataboy sa akin na parang basura sa harap ng publiko. Ginawa ko yun dahil akala ko totoo ang mga ebiden. Siya ni Mama. Depensa niya, ngunit hindi siya makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Akala yon ang problema sa iyo, Paolo. Lagi kang nakadepende sa kung anong sasabihin ng nanay mo. Hindi ka kailanman naging asawa. Isa ka lang anino. Biglang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Doña Regina kasama ang 2 tauhan. Ang mga mata niya ay naglalabas ng apoy. Paulo, lumabas ka? Hayaan mo ako ang makipag-usap sa babaeng ito? Sumunod si Paulo bagaman. Nag-aalinlangan siyang tumingin sa akin bago lumabas. Naiwan kaming 2 ni Regina. Ang hangin ay naging napakabigat. Talagang matapang ka na ano? Wika ni Regina, dahan-dahang lumalapit sa akin. Akala mo ba dahil nakapasa ka sa bar exam, ay kaya mo na akong banggain dito sa Batangas? Ang batas ay kung ano ang gusto ko. Hindi na ngayon. Sagot ko habang inilalabas ang kopya ng birth certificate at dokumentong nakuha ko kay Father Anselmo. Inilatag ko ito sa mesa. Alam mo ba kung ano ito, Regina, ito ang katibayan na hindi mo pag-aari ang kayamanan ni Don Vicente? Ang tunay na tagapagmana ay buhay at siya ang taong itinuring mong katulong sa loob ng 6 na taon. Napatigil siya. Ang kanyang mukha ay namutla parang biglang nawala ng dugo. Kinuha niya ang papel, binasa ito at biglang pinunit. Peke, lahat ng yan ay peke, sigaw niya. Maari mong punitin ang papel, pero hindi mo mapupunit ang katotohanan, sabi ko nang may malamig na ngiti. May mga kopya ako sa korte at bukod doon alam ko kung nasaan si Don Vicente. Sa oras na mapatunayan ng mga awtoridad ang ginawa mong pagkulong sa kanya, wala nang eleksyon ang makakapagligtas sa iyo. Lumapit siya sa akin
Ang kanyang kamay ay nakataas andang sumampal. Pero bago pa man dumapo ang kanyang kamay, hinawakan ko ang kanyang pulso. Sa unang pagkakataon, hindi ako nanginginig. "Huwag mong susubukan, Regina," banta ko. "Ang Elena na kilala mo ay wala na. Kung sasaktan mo ako, ito na ang magiging huling pagkakamali mo." Bigla siyang napaupo sa silya hingal na hingal. Ang kanyang pagkamapagmataas ay unti-unting gumuho. Ano ang gusto mo?" Mahina niyang tanong. "Gusto ko ang hustisya," sagot ko. "Gusto ko ang paglaya ni Don Vicente. At gusto ko na ikaw mismo ang umamin sa harap niyo publiko tungkol sa ginawa mong panloloko sa foundation." Alam kong hindi siya aamin ng kusa. Pero ngayon, hawak ko na ang leeg niya. Ang pag-amin ay hindi na isang opsyon para sa kanya. Ito na lang ang tanging paraan para hindi siya mabulok sa kulungan. Lumabas ako ng library. Iniwan siyang tulala. Paglabas ko ng pinto ng mansyon, nakita ko si Paolo na naghihintay. Tiningnan niya ako puno ng pagtataka. Hindi niya alam ang buong katotohanan, pero sa tingin niya, nakikita niya ang isang babaeng hindi na niya kayang kontrolin. "Elena!" tawag niya. Hindi ako lumingon. "Maganda ka, Paolo. Dahil pagkatapos nito, wala nang De Leon na matitira sa posisyon." Ang mansyon ay naging isang kulungan ng tensyon. Alam ni Doña Regina na oras na ang kalaban. Habang ako ay nakikipag-ugnayan sa mga awtoridad sa labas, ang mga tauhan ng mga De Leon ay nagsisimula ng magkanya-kanya. Ang mga katiwala na dati ay takot na takot sa matanda ay nagsisimula ng lumapit sa akin, nagbubulong ng mga impormasyon tungkol sa kung saan dinala si Don Vicente. "Elena," tawag ni Manang Rosa habang naglilinis siya sa hallway. "Tinala nila si Don Vicente sa isang private clinic sa labas ng bayan. Sabi nila, doon daw siya nagpapagaling. Pero ang totoo, may mga guard na hindi pinapayag ang makalapit kahit sinong nurse." "Salamat, Manang," sagot ko. "Ngayong gabi, ilalabas natin siya." Pero hindi naging madali ang lahat. Habang papalabas ako ng gate, hinarangan ako ng 3 sasakyan. Bumaba si Paolo mukhang magmamadali. "Elena, itigil mo na ito. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Kapag inilabas mo si Papa, mabubuwag ang lahat ng negosyo natin. Mawawala ng trabaho ang libu-libong tao sa Batangas." "Paolo, tumigil ka." Matalim kong sagot. "Ang pagmamahal mo sa negosyo ay hindi katumbas ng pagmamahal mo sa katarungan. Ang mga taong yan na sinasabi mong mawawala ng trabaho ay ang mga taong ninanakawan ng nanay mo ng medical assistance sa loob ng maraming taon." Biglang lumabas si Doña Regina sa sasakyan, may dalang baril na nakatago sa ilalim ng kanyang shawl. "Hindi ka makakaalis dito, Elena. Kung kailangan kitang patahimikin para mabuhay ang pamilyang ito, gagawin ko." Ang baril na nakatutok sa akin ay hindi nagpakaba sa akin. Sa halip, naramdaman ko ang katahimikan ng isang taong handang mamatay para sa tama. "Regina, tignan mo ang paligid," sabi ko nang mahinahon. "Ang mga kamera ng media ay paparating na. Ang mga police patrol na tinawagan ko ay ilang minuto na lang ang layo. Kung ipipilit mo ang baril na yan, hindi lang ang karira mo ang matatapos. Ang buhay mo mismo ang mawawala." Nag-alangan si Regina. Nanginginig ang kanyang kamay. Si Paolo na nakakita sa baril ay agad na humarang sa harap ko. "Mama, ibaba mo yan. Hindi ito ang sagot. Paolo, umalis ka riyan. Niloloko ka ng babaeng ito." Sigaw ni Regina. Sa sandaling iyon, dumating ang mga sirena ng pulis. Hindi sila basta pulis. Mga opisyal sila mula sa National Bureau of Investigation, NBI. Ang balita tungkol sa corruption sa De Leon Foundation ay kumalat na sa Manila. "Doña Regina de Leonisu, kuniyo ang inyong sandata," sigaw ng isang opisyal. Ang mundo ni Regina ay gumuho sa loob ng isang iglap. Ang baril ay nahulog sa lupa. Ang mga media na tinawagan ko ng mas maaga ay nagsimula ng magvideo. Ang mukha ng reyna ng Batangas na dati ay puno ng kapangyarihan ay punong-puno na ngayon ng kahihiyan. Ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat.
Habang pinoproseso ang pag-aresto kay Regina, lumapit sa akin ang isang matandang lalaki na inalalayan ng mga nurse mula sa NBI, si Don Vicente. Payat siya, maputla at halos hindi makalakad, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon nakilala niya ako. "Elena?" Bulong niya. Lumapit ako at lumuhod sa harap niya. "Don Vicente, nandito na po ako." Ikaw ang boses ng nanay mo. Wika niya habang humahaplos sa aking pismi. Ang dugo ng mga De Leon ay hindi sa kanila. Ito ay sayo. Tumingin siya kay Paolo na nakatayo lang sa gilid luhaan at talunan. Paolo, nagkamali ako sa pagpapalaki sayo. Hinayaan kong kainin ka ng kasakiman ng nanay mo. Habang isinasakay si Regina sa patrol car, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na naging galit, ito ay naging blanko. Ang babaeng akala ko ay hari ng mundo ay wala na. Ito na ang simula ng pagbawi ko sa lahat ng ninakaw nila sa akin. Pero alam ko ang laban ay hindi pa tapos. Ang susunod na yugto ay ang pagharap sa korte, kung saan ang bawat lihim ay bubuksan at ang hustisya ay ibibigay. Ang pagkakaaresto kay Doña Regina ay naging mitsa ng isang malaking kaguluhan sa Batangas. Akala ko ay tapos na ang lahat, pero nagkamali ako. Ang mga De Leon ay hindi basta-basta sumusuko. Meron pa silang mga tauhan sa loob ng sistema ng hustisya. Isang gabi, habang naghahanda ako ng aking mga affidavit para sa pagdinig, biglang pumasok ang ilang armadong pulis sa aking apartment sa Quezon City. Hindi sila NBI. Sila ay mula sa lokal na presinto at ang kanilang mga mukha ay tila mga taong may sinusunod na utos. Ati Elena Marasigan, ikaw ay inaresto dahil sa kasong estafa at falsification of public documents. Sabi ng opisyal habang ipinapakita ang warrant. Anong estafa? Sigaw ko. Ang mga dokumentong ginamit ko ay galing sa mga autoridad. Hindi namin alam yan, ma'am. Ang utos ay galing sa itaas. Sumama na lang kayo nang hindi na tayo magkagulo. Dinala nila ako sa presinto. Sa loob ng madilim na selda, ramdam ko ang lamig ng bakal. Ito ay isang patibong. Sinisiguro ni Doña Regina na kahit nasa loob siya ng kulungan, ang kanyang mga koneksyon ay kaya pa ring ubusin ang aking kredibilidad bago pa man magsimula ang pagdinig. Kinabukasan, ang mga balita sa telebisyon ay puno ng mga headline. Atu Elena Marasigan sangkot sa pekeng dokumento ng De Leon Foundation. Ginamit nila ang aking sariling ebidensya laban sa akin. Pinalabas nilang ako ang utak ng anomalaya at ginamit ko lang ang pangalan ni Don Vicente para makakuha ng pera. Doon ko na-realize ito ang plano ni Regina. Kung hindi niya ako kayang pigilan sa labas, sisirain niya ang aking pangalan bilang abogado para mawala ng bisa ang aking testimonya. Nasa loob ako ng kulungan nang bumisita si Paolo. Ang kanyang hitsura ay gulo-gulo, tila hindi natulog ng ilang araw. "Paolo, alam mong hindi ako ang gumawa nito?" Sabi ko sa kanya habang nakahawak sa rehas. "Ang nanay mo ang nagplano ng lahat ng ito para ilihis ang investigasyon." "Elena, hindi ko na alam ang paniniwalaan," sagot niya nang may pag-aalinlangan. "Ang mga abogado ni Mama, may hawak silang mga ebidensya na ikaw ang nag-withdraw ng pondo nung ikaw pa ang assistant sa foundation." "Peke ang mga yun. Ginamit nila ang account ko dahil may access ako." "Kung gusto mong makalabas, kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito." Inilabas niya ang isang papel. "Kasunduan na aatras ka sa kaso at aalis ka na lang ng bansa. Kapag pinirmahan mo, babawiin nila ang demanda." Tumingin ako sa dokumento. Ito ang no-win situation na pinaplano nila. Kung pipirmahan ko, aaminin kong may kasalanan ako at mawawala ang pagkakataon kong mabigyan ng hustisya si Don Vicente. Kung hindi naman, mabubulok ako rito habang ang kaso laban sa nanay niya ay unti-unting madidismiss dahil sa kawalan ng credible witness. "Paolo, makinig ka, boses ko ay matatag. Kung mahal mo pa ako, kahit kaunti alamin mo ang katotohanan. Tignan mo ang file na iniwan ko sa locker sa opisina ni Ate Roldan.
Nandun ang orihinal na bank logs na hindi nila nagawang peke-in. Elena, kung pipirmahan ko ito, hindi lang ako ang matatalo. Ang hustisya mismo ang matatalo. Gusto mo ba talagang maging bahagi ng habambuhay na kasinungalingan ng nanay mo? Umalis si Paolo nang walang sagot. Iniwan niya ako mag-isa sa dilim, pero alam ko ang bawat segundo ko sa kulungang ito ay bahagi ng mas malaking laro. Kailangan ko lang maghintay. Ang mga buhawi na nilika ni Regina ay babalik din para lamunin siya. Sa kabilang banda, hindi niya alam na bago ako dinala rito, may naipadala na akong kopya ng lahat ng aking ebidensya sa isang journalist na hindi nila kontrolado. Ang patibong na ginawa nila ay maaari ring maging ang kanilang sariling bitag. Ang mga araw sa loob ng selda ay parang mga taon. Bawat pagpatak ng orasan ay tila pagbibilang sa natitirang panahon bago ang final hearing. Ngunit sa likod ng rehas, hindi ako nagmukmok. Ginamit ko ang bawat pagkakataon para kausapin ang ibang bilanggo mga babaeng biktima rin ng sistemang baluktot mga nanay na naakusahan dahil sa utang. Mga asawang pinalayas ng mga makapangyarihang lalaki. Huwag kayong susuko, sabi ko sa kanila sa bawat pagkakataon. Ang batas ay madalas na ginagamit na sandata ng mayayaman pero ang katotohanan ang pinakamatalim na kuko na hihila sa kanila pababa. Isang umaga dumating si Ate Roldan. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon pero may halong determinasyon. Elena, may balita ako, bulong niya habang nakadungaw sa rehas. Nakuha ni Paolo ang mga bank logs na itinuro mo sa locker. Nung una ay ayaw niyang maniwala, pero nang makita niya ang mismong pirma ng nanay niya na nag-authorize sa maling transfer, gumuho ang mundo niya. Nasaan si Paolo? Tanong ko. Nagbago ang isip niya. Siya ang magiging star witness natin sa hearing bukas. Ibibigay niya ang orihinal na files at ang video recording ng pag-uusap nila ng nanay niya tungkol sa pag-frame sa'yo. Nakahinga ako ng maluwag. Ang pagtaksil ni Paolo sa kanyang ina ay ang huling pako sa kabaong ni Doña Regina. Pero hindi pa rin ako panatag. Father Anselmo, tanong ko. Handa na siya. Kasama ang mga medical report na nagpapatunay na ang abroad na pinupuntahan ni Don Vicente ay isang silid lang sa isang private clinic sa Cavite na pagmamay-ari ng isa sa mga dummy corporation ni Regina. Kinabukasan, ang araw ng pagdinig ay puno ng media. Ang mga tao sa labas ng korte ay nagsisigawan, humihingi ng hustisya. Nang itulak ako palabas ng patrol car, ang liwanag ng araw ay tila isang pag-asa. Pagpasok sa loob ng courtroom, nakita ko si Doña Regina. Nakaupo siya. Nakataas ang no. Akala mo ay wala siyang ginawang mali. Pero nang pumasok si Paolo sa saksi, nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Ang reyna ay unti-unting nakakaramdam ng takot. Paolo, huwag mong gagawin ito. Sigaw ni Regina habang dinadala siya ng bailiff. Mama, tama na, sagot ni Paolo. Ang boses ay puno ng pait. Ginawa mo akong instrumento ng kasinungalingan mo habang buhay. Ngayon, hayaan mo ngang katotohanan naman ang manalo. Sa testimonya ni Paolo, inilatag niya ang lahat. Ang pag-edit sa video sa fiesta, ang paggamit sa account ko, at ang pagpilit sa kanya na manahimik. Ang bawat salitang binibigkas niya ay tila isang suntok sa pader na itinayo ni Regina sa loob ng mahabang panahon. Nang tumayo ako para sa aking cross-examination, hinarap ko si Regina. Doña Regina, sabihin niyo sa korte, kung ikaw ang tunay na tagapangalaga ng foundation, bakit ang lahat ng pondo ay napunta sa mga account na nakapangalan sa mga tauhan ninyo? Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatingin sa sahig. Hindi mo kailangan sumagot, sabi ko boses na puno ng kapangyarihan. Dahil ang mga dokumentong hawak ng korte ang sasagot para sa iyo. Ang hustisya ay hindi na kasing bagal ng inaakala nyo. Ngayon, ito ay isang bagyong wawasak sa inyong imperyo. Naramdaman ko ang paglamig ng courtroom. Alam ng lahat tapos na ang laro ni Regina. Ang hatol ay hindi pa ibinababa pero sa mga mata ng mga tao,
Sa mga mata ng mga De Leon na nakakita ng katotohanan, naging malinaw na ang reyna ay wala na sa trono. Ang araw ng hatol ay hindi naging tahimik. Ang buong barangay at mga mamamayan ng Batangas ay nagtipon sa labas ng gusali ng korte. Ang kanilang mga boses ay nagsasama-sama sa isang sigaw hustisya para kay Elena, hustisya para sa mga biktima. Sa loob ng courtroom ang hangin ay nanunuyo. Doña Regina na dati ay laging nakapino at elegante ay halatang pagod na. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at kay Paolo na nakaupo sa likod ng mga abogado, isang stranger sa sarili niyang pamilya. Ang hukuman ay nagbababa ng hatol, wika ng hukom. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Sa kasong estafa, falsification at illegal detention ang akusadong si Regina De Leon ay napatunayang guilty. Hindi ko na narinig ang iba pa. Ang bawat salita ay parang musika na nagpapalaya sa akin mula sa tanikala ng nakaraan. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Regina ang kanyang pagtingin sa kawalan. Wala na ang reyna. Ang natira na lang ay isang matandang babaeng kinain ng sariling kasakiman. Paglabas namin ng korte, sinalubong kami ng mga reporter. Ngunit hindi ako tumigil para sa mga tanong tungkol sa aking asawa o sa pamilya De Leon. Lumapit ako sa mikropono, ang boses ko ay matatag at malinaw. Ang hatol na ito ay hindi lamang para sa akin, panimula ko. Ito ay para sa lahat ng mga kababaihan na minsan ng pinyatahimik itinaboy at ninakawan ng boses ng mga taong may kapangyarihan. Hindi sapat ang hustisya kung ito ay para lamang sa iilan. Mula ngayon, ang bawat sentimo ng De Leon Foundation ay ibabalik sa mga taong tunay na nangangailangan nito sa ilalim ng pamamahala ng mga biktima mismo. Nakita ko si Paolo sa gilid. Lumapit siya, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Elena, patawarin mo ako, bulong niya. Tumingin ako sa kanya, hindi nang may puot kundi nang may malalim na pagkaunawa. Paolo, ang patawad ay hindi galing sa akin. Galing ito sa iyong sarili. Ang pagkakamali mo ay ang pagpili sa iyong nanay kaysa sa tama. Ngayon kailangan mong harapin ang bunga ng iyong mga desisyon. Hindi tayo pwedeng bumalik sa dati. Hindi na ba tayo magiging pamilya? Ang pamilya ay binubuo ng katotohanan, Paolo. At ang katotohanan yun ay matagal na nating kinalimutan. Iniwan ko siya roon mag-isa sa gitna ng maraming tao. Sa malayo nakita ko si Manang Rosa na nakangiti at ang aking anak na si Sofia na tumatakbo patungo sa akin. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Nanay, panalo na ba tayo? Tanong niya. Oo anak, sagot ko habang pinupunasan ang aking mga mata. Panalo na tayo. Ngayon wala na tayong dapat katakutan. Habang naglalakad kami palayo, naramdaman ko ang gaan ng aking damdamin. Ang pagiging abogado ko ay hindi lamang titulo. Ito ay isang pangako na hinding-hindi na ako magpapaapi at sa bawat kasong hahawakan ko, dala ko ang boses ng bawat Elena na naghahanap ng katarungan. Ang buhay ko ay magsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito ako na ang may hawak ng aking tadhana. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang ibaba ang hatol. Ang mansyon ng mga De Leon ay hindi na ang nakakatakot na palasyo na dati kong kinakatakutan. Ito ay ginawa ng isang legal aid center at community hospital na pinatatakbo ng pondo ng foundation na sa wakas ay nakakarating na sa mga tunay na nangangailangan. Ngayong umaga bumalik ako sa Batangas, hindi bilang asawa, hindi bilang katulong, kundi bilang ang bagong tagapamahala ng mga nasabing proyekto. Ang hangin ay sariwa at ang bawat ngiti ng mga taga-barangay na dati ay umiiwas sa akin ay puno na ngayon ng paggalang. Nakita ko si Don Vicente sa hardin, nakaupo sa kanyang wheelchair, nagbabasa ng libro. Bagaman mahina pa rin ang katawan, ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Elena? Tawag niya na makalapit ako. Salamat sa pagbabalik mo sa aking danggal. Ito po ang nararapat, Don Vicente, sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Hindi na po kayo kailangang mag-isa. Sa kabilang banda nakita ko si Paolo sa malayo. Hindi siya nanirahan sa Batangas.
Sinimulan niya ang kanyang buhay sa isang malayong probinsya, nagtatrabaho bilang isang simpleng clerk, isang pagpapakumbaba na kailangan niyang pagdaanan. Nagkikita kami paminsan-minsan para sa custody ni Sofia at kahit na masakit pa rin ang mga alaala, ang galit ay napalitan na ng isang tahimik na pagtanggap. Pumunta ako sa puntod ng aking ina, ang tunay na ina na hindi ko man lang nakilala dahil sa kasakiman ng iba. Nag-iwan ako ng puting rosas. Nay, nakuha ko na ang hustisya para sa atin, bulong ko. Hindi na ako ang babaeng nagtatago. Hindi na ako ang babaeng natatakot. Ako na ang babaeng nagpapalaya sa sarili niya. Paglabas ko ng sementeryo, naghihintay si Sofia sa sasakyan. Ang aking anak na ngayon ay masayahin at walang kinatatakutan ay tumakbo patungo sa akin. Nanay, aalis na ba tayo? Oo anak, uwi na tayo sa Quezon City. Marami pa tayong kasong dapat ipanalo. Habang minamaneho ko ang sasakyan papalayo sa Batangas, tiningnan ko ang aking refleksyon sa rearview mirror. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na naghahanap ng pagkilala mula sa iba. Hindi na siya naghahanap ng happy ending sa piling ng isang lalaki o sa isang marangyang pangalan. Ang aking kaligayahan ay wala sa mga De Leon, wala sa mana, at wala sa nakaraan. Ang aking kaligayahan ay nasa katotohanan kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, kaya kong protektahan ang aking anak, at kaya kong maging boses ng mga taong hindi marinig. Ang pagpapatawad ay hindi ko ibinigay dahil sa obligasyon. Ibinigay ko ito para sa sarili kong kapayapaan. Hindi ko na kailangan ng pag-apruba nila. Sapat na ang alam kung sa bawat paggising ko, wala na akong tinatagong lihim, at ang bawat desisyon ko ay galing sa aking sariling puso. Bukas ang kalsada sa harap ko. Hindi ko alam kung ano ang susunod na hamon pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako muling matatakot. Dahil sa paglaban ko, nahanap ko ang tanging bagay na hindi kayang nakawin ng sinuman ng aking danggal.